Yun. Good Yes. afternoon mga kapads, mga ka-flashers. Isa na namang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? At syempre, ito po muli ang inyong si Kapads na si Leonard Acosta. Sobrang init sa labas, Kapads Enzo. Ito po ang inyong kapads Enzo ng Kalsada. At siklista. Yun, napakainit. Sobra 42 yata po, tayo samdala. ngayon dito sa Metro Manila, no? Para tayo binabarbecue sa labas. Pero ganun pa ba, syempre, 45. keep hydrate, no? Yung mga kasama natin na nagbabike dyan sa, sa kalsada, Kapads Enzo. Oo. Ingat-ingat. Ingat-ingat po, napakadami pong biker ngayon ang nagpupumilit na magbike sa kabila ng ating mga warning na tayo po ay nasa danger zone or nasa danger level Oo, ng ating heat index. No, ingat-ingat lang po mga At ang kapads. sabi pa nga dyan, Kapads Enzo, wala pa raw tayo sa, no? Sa heat wave, no? Wala pa yung heat wave. Ano pa lang Partida, yan? wala pang heat wave. Ang init na. Heat index pa lang yan. Index pa lang tayo. Mabihirang... Epekto yan ng polusyon, sama sa ng walang puno, walang ulan. So Oo. naghalo-halo na po yan. Yes, at dahil diyan ay shoutout natin si Sir Edmil, oh. Shoutout daw sa sa mga City Loopers. Yun, Guess natin sila shoutout. mamaya, Kabads Enzo, no? Guess natin ang City Loopers mamaya. Yun. Ito, mga masisipag na City Loopers. And shout out din po mga sir, sabi ni Bainot and si Mario Jovenal Clamucha. Magandang hapon po sa inyo mga sir. Good afternoon po, sir. Yes, And at sabi naman Kapads Enzo ni Elizabeth Azumin. Shoutout po from Mindanao, Agusan del Norte. Yun, at Shoutout po binabati sa ko inyo din dyan. pala ang yung may-ari ng Tons Gym, si Antonio Marcelo, ang aking kabro, no, na laging nandyan na magturo at umalalay sa atin pag tayo ay nagbubuhat at nagpapalakas. Yun, Mabuhay. shoutout po sa inyo dyan sa gym. Yan yung pinopost mo na nakaraan, Kapads Enzo, no? Maganda yung gym na yun, ha? At Maganda yun, siyempre. tila lalaki na yung katawan mo dyan, ha? Hindi lang, tsaka maging healthy ka. No? Yeah. At syempre, sabi naman ni Diana Mona. Diamona, ayun, watching daw siya from Munay, Lanao del Norte. Palayo ng palayo yung mga ano natin, no? Wala nang del Nakakatuwa. Norte, Zamboanga, Davao. Bago makalimutan, baka magdampo. Si Ma'am Mean. No, Ma'am, shoutout po. Yun, Tsaka shoutout. kay Blackie. Tsaka si Elmina Mayantong. Gandang hapon po mga sir. Good afternoon din po, Yes, ma'am. at syempre, shoutout natin yung mga kasama nating siklista noong nakaraang linggo, no? Sila Dali, sila Adel at si Buti wala ngayon si si Kasikat mo ko. Isuking natin si Kasikan. Kasikat daw. Mainit eh. Nakakatuwa yun si Kasikat, napakasipag na tao rin mag-bike, no? Meron tayong balita pala no sa Team Philippines. No? Ano pala yun, Oo. kapads? Ito yun na kakatapos lang na X-race sa Malaysia, Kapads Enzo. At syempre, kailangan, congratulations, nakuha ng Team Philippines yung 2nd, 4th, at 6th. Ang naglaro yata, ang nag-second yata dito, Kapads Enzo, hindi ako nagkakamali, ay si Shane Yo. Oh, Yes, tapos si Nicole naman ang nag-4th, Nicole Quinones. Yan, at ang nag-6th place ay si Diana Cos. yung Team Pilipinas, mabuhay po at asahan niyo po ang suporta ng Kalsada at Siklista sa inyo. Yes, at syempre si Coach Eboy, huwag natin kalimutan kasi nag-first place siya, Kapads Enzo, sa Master B. Yun, sa XCO Hellas. Coach MTB Eboy, Series. mabuhay po at congratulations po sa inyong lahat dyan, Team Pilipinas. Yes, kakatapos lang nito nung nakaraang linggo, Kapads Enzo. Ayan, si Shane Yo. Yan, napaka no. Hindi ba mainit din dyan sa pinaglaruan nila? Sa Malaysia to, Kapads Enzo, hindi lang natin alam kung ano ang weather dyan, pero parang Pilipinas din yata. Parang tropical din kasi yan eh. Parang same climate lang din tayo eh. Ang galing ditong mga to, at actually lagi silang nauwi ng ng medal kada Oo, nila. ayan ba si Sir Coach? Yes, ang ating kababayan na si Coach Eboy, Bicolano rin yan, Kapads Enzo. Bakit hindi natin siya maimbita dito, no? Alam mo, ang schedule niya busy. Ilang beses ko na imbitahan dito yan. Sana, pag ikaw naman nag-imbita, mapa-oo mo to si Coach Eboy. Sana mapaunlakan tayo Oo, nitong mga napakabait na bikers coach natin ng na Philippine sikat, team. no? Si Coach Eboy. At syempre, si Ma'am Osan Ras nanonood na naman. At sabi niya, see you sa charity ride ngayong May 5 po sa Yun, MOA. asahan po namin ang inyong suporta sa charity ride ngayon sa May 5 po sa Sunday yan, no? Yes. Sa MOA. Ito pala, dito sa atin pala, 43 degrees Celsius ang heat Init index, doon, kaya napakainit. Oo. Sa Quezon City lang yan alone. QC. May nakita ko, Kapads Enzo, parang bandang Cavite, 47 yata, 47 ka. 47, wala yan sa Caloocan. Sa amin dyan, 49 kami. Muday na. Kaya 3 araw ng cancel ang klase ng mga bata. Oo, sa bagay kahapon at saka nung Monday, Tuesday, puro yung mga anak ko
ano bang tawag doon? Asynchronous. Asynchronous sa yung bahay. tinatawag. Ayan, no? Ayun mga kapad, so kung makikita nyo yung ating heat index. 37. Hindi Kaya mag-ingat. Biruin mo, Baguio City, 27. 27, parang Manila na din na Oo. ano, no? Hindi po safe lumabas ngayon mga kapads at mga ka-flashers, no? Ugaliin na lang po natin siguro na mag-bike tayo ng umaga hanggang alas 9 at hapon naman alas 3 onwards. Oo, alam mo kapag Senso sa Tukadun nga magtataka ka alas 8, alas 9 wala nang bikers na na nakatambay Oo. kasi parang 7, nagugulat ako natin ko yung anak ko ng 5:30 ng umaga. Maliwanag na. Maliwanag. Kaya yung advice natin sa mga biker, baon kayo ng tubig kung hindi niya mapigilang mag-bike. Oo. Yung wet towel nyo, lagi nakasampa dito sa batok nyo. Lagi kayong magbasa ng ulo para iwas po tayo sa heat stroke. Tsaka wag po tayong pumunta sa mga lugar na pipilitin natin na umakyat ng magdodoble kahit po yung puso natin. Pilitin ang sarili natin kasi sobrang init talaga at syempre number 1 pa rin ang ating kalusugan dyan kapag Senso. Oo. Kahit maganda po yung bike natin, kahit malakas tuhod natin, pag bumigay ang puso natin, wala po yan. Yes, at syempre alam mo ng heat stroke ngayon. Ayan, no? Bigla-bigla ka nilang babagsak 42. 42, 40. Talagang yung feeling natin kapag nasa labas tayo, parang katabi natin ihawan. No? Parang Usok na lang, usok na lang yung kulang, no? Ang bihira. Pero alam mo yung weather ngayon nagbabago, no? Minsan kahapon ang lakas ng ulan sa Marikina, Kabatsenso. Ito na nga eh. Kung titignan natin, tignan mo yung Dubai na dating hindi ulan, ngayon binagyo. Hindi, ang sabi naman kasi doon, kung hindi ako gumawa sila ng artificial... Nag-cloud seeding sila, no? Nasobra. Napasobra. Pero sana... Pero kailangan daw talaga nila kasi hindi pala inuulan yung na yan, no? Country na yan. Hindi inuulan for parang ilang decades na eh. Kaya nasobrahan lang talaga. Nasobrahan. Pero mas kailangan natin dito yan sa Metro Manila, no? Dito sa Pilipinas para madagdagan yung tubig, mabawasan yung init. Oo, pare, actually parang balance din ng Pilipinas sa di ba yung tag-ulan kasi alam mo marami tayong mga ilog na tuyo na eh. Tuyo na pati yung dam natin na pinagkukunan ng pang-araw-araw na tubig. Malapit na sa critical level kung tsaka yung mga power plant natin Kabatsenso bumababa yung supply. Nagtatanong nga yung anak kong 10 years old, sabi niya, Dad, bakit daw nagkakaroon ng shortage ng electricity? Sabi ko, nag-overuse yung mga tao. Nag-overuse yan. Kasi ito po yun unang-una, nagbabago yung weather natin dahil sa climate change, dahil sa epekto po ng polusyon. Kaya po inihikayat po natin na yung mga motorista natin, mag-switch na tayo sa mga less polluted na way ng pag-travel. Like pagbabike, pagja-jogging. So kung di naman may iwasan, mag-commute na lang tayo para iwas na din tayo sa pagdagdag sa trapiko. Ay, actually, epekto na yung Kabatsenso ng climate change. Climate change talaga yung number 1 nating titignan dyan. Pagputol sa mga puno, no? Yan yun eh. Kaya dapat maging aware na rin tayo. Siyempre, kung kailangan natin hindi na kailangan magdala ng sasakyan. Number 1 kasi yung sasakyan, pollution talaga. Oo. Kada isang sasakyan, sabihin mo nang merong 1 kilong dinadagdag na pollution yan sa ating hangin. Araw-araw. Araw-araw. Hanggang sa dumami. Hanggang sa next year, hindi na tayo pwede talagang lumabas or bawal nang lumabas dahil sa sobrang epekto ng init. Yes, at syempre nanonood sa atin si Raymond Marasigan ng Yun, Sir Raymond Marasigan, si Raymond, ating chef cyclist. Yun, chef cyclist, at sabi niya shoutout nga araw sa atin. Good afternoon mga kapads. Chef cyclist talaga. Paano ba natin matitikman yung luto ni Chef Raymond si chef Marasigan? cyclist nagmamanila Bicol din to eh. Dapat mag-guest natin to dito, no? Sabi ko sa kanya, Chef, schedule na kita. Hindi naman sumasagot, tinatawanan lang ako. Hindi, tatanong mo kasi kung magkano yung talent fee niya. Hindi, sir, patikman mo naman kami ng luto mo, Chef baka cyclist. magdala lang dito yan, ng ginataang langka o kaya no? Tsaka si gabi, Tokwa, yun ang mga niluluto. Shoutout sa iyo, yan, Sir Raymond ng Cycling Chef. Yun. Tsaka ito, sabay sa init ng ating panahon ng matinding usapan na merong pong nagsusulong natanggalin ang bike lane sa EDSA, mga kapads, mga kabiker, mga flashers. Mahirap mahirap pagdebatihan yan no? Mahirap pong pagdebatihan. Ang iba sinasabi, i-share na lang po natin sa motorsiklo. Kumbaga, bisikleta at motorsiklo magtatabi. Pwede. Pero may nakapipir yata tayong video dyan, Kapadsenso, no? Meron tayong ilang video dyan na nakuha. Pwede po ba, or handa na po ba yung video natin para po makita ng ating mga... Iyon, panoorin natin para makapag-comment tayo. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pagkakaroon ng motorcycle lane bilang tugon sa malalang trapiko sa kahabaan ng EDSA.
Ang mga senador, inalmahan ang nasabing solusyon. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Sakit sa ulo man ng mga motorista ang araw-araw na lang na traffic sa EDSA, pero tinutugunan naman yan ng pamahalaan. Isa sa pinag-aaralang solusyon, maglagay ng motorcycle lane. Sabi ng DOTR, sa ngayon daw sa EDSA, lahat ng lane ay kinakain ng motorsiklo, kaya nakikipagtulungan sila sa MMDA para tugunan ang problema sa traffic na may kaugnayan sa mga nakamotor. Pero ang posibleng solusyon na yan, inaalmahan ng mga senador. Ang sabi ni Senator Chis Escudero, bakit hindi muna gumamit ng simulations sa pamamagitan ng paggamit ng AI technology? Nasubukan na rin daw ito dati gamit ang Blue Lane kung saan nasa gitna ang mga motorcycle riders. Pero ang tanong ng senador, epektibo nga ba? Sabi ni Senator Grace Poe, may ilan siyang pangamba na dapat ay matugunan muna ng aktwal na datos at hindi lamang pag-eksperimento na maaari daw magdulot lang ng kalituhan sa mga motorista. Ano naman kaya ang pulso rito ng mga motorista? Kapag dumadaan din kami sa bike lane, kapag ka-traffic, no chase kami na dumaan sa bike lane, kaso ang problema, natitikitan din talaga kami. Kaya pabor ako na magkaroon lang din siguro ng motor lane sa EDSA. Di po ako pabor kasi masikip na yung EDSA. Sobrang sikip na. Alisin yung bike lane para pag pinapalit rin ng kalsada. Sa isang datos na binanggit ng DOTR, nasa 170,000 motorcycles ang gumagamit daw ng EDSA kada araw. At base raw sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2012, nasa 2.4 billion pesos ang economic cost ng traffic kada araw sa Metro Manila. Noong 2017, lumobo yan sa 3.5 billion pesos. At noong 2022, pumalo na sa 4.9 billion pesos. Gayunpaman, tinutugunan na yan ng gobyerno sa pamamagitan ng mga infrastructure projects. Our transport infrastructures have been designed to more than just provide permanent solution to traffic, but also enhance mobility and connectivity of people and goods. Paliwanag Yun, no? So, napaka-init na usapin talaga ang actually, ganyang issue. Pero para sa akin, Kapads, no? Mixed reaction ng mga Oo, natin. kung natatandaan natin, meron na tayong motorcycle lane dati. Oo. Kulay blue, nasa gitna eh. Napakalawak nga nun eh. Isang Ang lane problema kasi diyan kapag alam mo sa abroad, nirerespeto kasi talaga yung yung motorcycle lane. Saka sinusunod ng mga Sinusunod, motorista. oo. Dito lang sa atin hindi sinusunod, nakakatawa eh. Meron silang sariling lane pero hindi nila ginagamit. Oo, yun talaga yung dyan. Tsaka ang bawasan natin, hindi yung linya. Ang bawasan natin, yung dumadaan sa EDSA na walang disiplina. Yun. oo. Kasi kung tayo ay maluwag sa batas, iisipin ng mga yan, pwede naman dumaan, di naman tayo huliin dyan eh. Totoo yun. Diba? Kailangan natin maghigpit. Hindi pa pwedeng pag dumaan or pag nahuli natin, ipapalagpasin natin. Ang problema kasi sa atin is yun nga, hindi ginagamit ng tama yung kalsada. Kanya-kanyang Alam mo, pag napunta ka sa abroad, lalo na sa Japan kapag traffic doon, pero hindi nagtatagal yung mga sasakyan sa Totoo. kalsada na Yung pag sinabing stop, stop talaga. Wala yung, kunwari yung motor, umabante yung, pagdating sa stoplight, di ba yung motor stop talaga. Oo, stop dito talaga. dito sa atin, pupunta sa harapan. Tsaka yung datos nila na sinasabi na ang dumadaan na bike daw sa EDSA is 1,500 lang on a day-to-day basis. Kasi, bakit? Bakit 1,500? Yun kasi nagtatrabaho. Oo. Kasi ilan lang po yung mga biker sa atin. Kaya tingin ko kaya kakaunti kasi feeling nila unsafe yung EDSA. Yun nga eh. Kasi Hindi yung- safe daanan ng EDSA. Una-una yung mga barrier dyan, binali na. Oo. Tapos nakikita nila na wala man lang visibility sa mga enforcer. Tsaka syempre, andun yung mga singit-singit ng motor. Yung mga singit-singit na kahit dun sa mga lugar dyan, sa may QAV, nakikita natin dahil walang visibility eh. So, maluwag. Maluwag yung ating... Napakahirap na usapin yan pero mas maganda ang number one pa rin dyan is sumunod tayo sa Oo, tsaka sa traffic. ito po para sa akin hindi po natin pwedeng tanggalin ang bike lane sa EDSA. Parang sinabi nyo na din po sa akin na ako ay isang taxpayer na nagbabike na hindi ako pwedeng dumaan sa bike lane.
at wala akong karapatan. So, sana mapag-usapan ng maayos. Sana po yan, mapag-usapan ng Kapansenso. maayos at masolusyonan. Hanggat maaari nga, matuloy na natin yung elevated bike lane eh. Oo, nga naman Para- nangyari doon. Wala nung nakaraan, iniimbita ako nung bandang March yata mag ano daw, ribbon cutting. Ewan ko kung natuloy yung ano na yan, no? Yung nasa taas yung Ayaw bike kasi, lane. ano pala ang author doon, no? Si Tatay Rani, no? Si Tatay Rani eh, oo, totoo. Pero sana masimulan natin to, yung nasa taas yung bike lane. Kasi wala na tayong kahati doon. Wala na. Wala na. Oo. Magiging tourist attraction pa yun. Yes, at syempre hindi lang bikers ang dadaan doon. Kasi yung mga mahilig maglakad, no? Kasi safe na yun eh. Totoo. Safe na yun. Tsaka yung mga motor, alam nga naman umakit pa sila doon, iakit nila yung motor nila. Mahuhuli na sila doon. Oo nga eh. Tsaka yung capacity ng EDSA, hindi na ganun. No? Tsaka ano sa atin kapansin, no? yung mga sasakyan, nadadagdagan, hindi naman nababawasan kasi wala naman tayong ano eh, no? Yung Walang control eh. Kumbaga, ang isang tao, walang limit. Kunyari, coding yung sasakyan ko na isa ng Monday. Siyempre, Pwede bibili pa na. akong kumuha ng isa pang Tuesday. Di ba? Parang Bibili. ganun lang yan. Ganun lang naman yung mindsetting ano. ng Pinoy. Saka tingnan mo kapats nung tinaasan yung tax ng sasakyan eh, no? Hindi naman kumunti yung mga bumili, lalong nagbili yung mga Lalo tao. ng ano. Tsaka dumali eh. Oo. Dumali yung pagkuha, tsaka mga requirements eh. Tsaka isa pa to yung mga ano rin eh, ahente rin ng sasakyan. Talagang ginagawa nila ng paraan para makakuha rin yung ano eh, no? Ang solusyon dyan, i-maximize natin yung ibang lugar Oo. na hindi naman nagagamit sa probinsya. Doon tayo magtayo ng ibang industrial or mga pwedeng pagtrabahuhan ng mga tao. Para hindi sila dumadayo dito sa NCR. At ang sabi nga ni Ma'am Osan Raso, ang EDSA ngayon daw ay isang malaking parking lot na. Totoo yan, Ma'am Ozan. Isang malaking parking lot. At magkano So ang hindi singil? ka pwedeng ma-stuck dyan kapansenso, no? Kasi pag na-stuck ka dyan ng wala kang ganong gas, may harapan kang umano, no? Matotow ka, bayad ka pa. Oo. So, ang masama doon, matik yung kotse mo. Hindi mo pwedeng ito. Yun, pwedeng hatakin, mambihira. Yun lang talaga yung ano natin dito. Pero ikaw kapag nadaan ka ng EDSA pagpapasok ng trabaho. Ang daan ko talaga EDSA. Ay, kung hindi EDSA, sa Araneta. Aranet, sa likod. no? Sa likod. Yun nga lang, delikado doon kasi daanan ng truck. Ayun lang, no? Yun yung pinaka worst scenario natin doon. Tsaka yung isang suggestion nga, no, ang mga bike at motor, pwede natin gawa ng alternatibong daan to eh, sa loob. Sa looban, hindi natin ihalo sa EDSA pero sa looban. Oo. Eksklusibo sa motorcycle tsaka sa bike lang. Oo. Para sa dalawang gulong lang. Kunyari, ang itong mga EDSA, kasabay naman, ang mga debate naman natin dyan is yung mga subdivision na ano. yung mga private, subdivision lang. Pero sana maging open-minded sila na, yun nga, kailangan nang gawin to eh. Kailangan na munang hiramin ng subdivision or yung ibang inner road para road, lumuwag yung EDSA. Yun po yung talagang nakikita dyan na solusyon. Eh, kaya kung ano man ang pag-desisyonan dyan is, ang magbe-benefits naman dyan pare-parehas tayo. Oo. Ang ano dyan, magkaisa tayo, disiplina, para po, kumbaga bigayan eh. Disiplina, bigayan lang yung magiging solusyon natin dyan eh. Para hindi tayo pare-parehas sabay-sabay gumagamit Totoo, ng daanan. At syempre, noong mga nakaraan, nausong work from home, baka naman pwedeng yung ano lang, no? Yung ibang company na, pwede naman mag-work from home, kasi ano na lang, no? Balik na lang doon sa ano, no? Oo, i-work Just from home na mabawasan- lang natin yung mabawasan iba. na. Oo, bawasan na natin. Unang-una, hindi na tayo magbabayad ng isang building na rerentahan natin para sa company. Tapos makakabawas tayo sa mga dumadaan sa EDSA, Pollution, no? sa polusyon. Number one no? talaga yung pollution. Actually, kapansenso, pag nasa Tukadon ka, makikita mo yung smog talaga ng city na ano. Oo, sobra na. Pero yun mo, yun ang hinihinga mo araw-araw. Yun yung nasisingot na. Pinapasok mo sa katawan mo. Yun yung nasisingot namin. Swerte mo, nasa Tokadon ka. Kaya yung iba, dumalaw na tayo sa Tokadon. Yo, number para one, Chef. makasingot tayo ng fresh air. Saka ito nga, ito na yung sinasabi ko kanina. No? Sabi ng MMDA, ng Metropolitan Development Authority, iilan lang kasi yung gumagamit ng bike lane sa EDSA. Kaya walang silbi ito. Gawin na lang natin itong motorcycle lane. Ito yung mapapanood natin dito sa video na to. Ayun. Sa courtesy of UNTV. Sige nga po, panoorin natin. JP, ano yung paliwanag ng MMDA dito sa sinasabi nilang underutilized ang bike lanes sa EDSA? Ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, dahil kakaunti lamang yung gumagamit ng bike lanes sa EDSA. Batay doon sa datos, nasa 1,500 lang na mga nagbibisikleta ang dumadaan sa bike lane sa EDSA kada araw. Mas mababa ito kaysa sa 178,000
ng mga motorsiklo na bumabagtas din sa EDSA. Kaya naman isa sa pinag-aaralan ngayon ng MMDA ang proposal na gawing shared lane ang bike lane sa ilang piling oras. Ibig sabihin nito, may oras na pwedeng nagbibisikleta at nagmomotorsiklo ang magkasama o magkasabay na dadaan sa bike lane. Sa ngayon, istriktong bawal talaga ang mga motorsiklo sa bike lane sa EDSA at nahuhuli sila kapag merong operasyon ang MMDA at iba pang traffic law enforcement agency. Kaugnay ng proposal, sinabi rin ng MMDA na nauna nang tinututulan ng ilang mga bicycle advocacy group ang shared lane dahil sa peligrong pwedeng maidulot nito mula sa mas mabibilis na mga motorsiklo. Samantala, sa lalong madaling panahon nila ay isusumite na ng MMDA sa Department of Transportation o DOTR ang kanilang rekomendasyon sa paglalagay ng motorcycle lane sa EDSA. Noong nakalipas na 2 buwan nila nang makausap ng DOTR ang MMDA kaugnay nga dito sa plano. At inaasahang ang paglalagay ng motorcycle lane sa EDSA ay pwede ring makabawas sa traffic congestion sa Metro Manila. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. JP, Ayun. plano pa lang ito. Yan, so nakita natin yung mga pananaw or ilang pananaw ng ating mga kababayan, lalo na ng MMDA. So sabi ka po kasi ng isang komento dito, paano po dadaan yung mga bike doon sa bike lane? Sabihin na natin konti lang talaga. Oo. Ang naiisip po kasi ng iba, hindi po safe daanan ng EDSA dahil walang barrier, walang safety. Kumbaga hindi sila safe na dumaan sa EDSA. Halo-halo yung mga Halo-halo ito po ay sariling opinion lang po namin. Wala pong kinalaman ang Flash TV at ang Kalsada at Siklista. Ito po ay sariling opinion namin Yes. ng mga host. Siyempre, nagbabase lang tayo sa nakikita natin at Base lang na-experience po ito natin. sa aming pananaw at aming tingin na makakabuti para sa mga biker. Yan. Tsaka yun, sabi din to ng isang komento na nakita nga natin, hindi nga po safe daanan ng EDSA. Kaya po konti lang ang dumadaan dito. Kasi parang useless din Kapansenso kasi dinadaanan din talaga ng mga nagmumotor kahit anong pigil mo, Oo, kahit kasi anong ticket mo. Walang visibility ng enforcement ng enforcer. Tsaka napakababa ng multa. Oo, nga hindi katulad dun sa Hindi pag pumasok ka doon sa carousel, no? Bakit doon sa bike lane nung tinaasan nila wala nang dumadaan, konti-konti na lang. Actually, Kapansenso sa Taiwan, mahal lang doon ang mga violation fee. Oo, Kaya oo. mga tao takot gumawa Takot. ng doon Kapansenso sa pedestrian pag nakabangga ka ng automatic bayad ka. Oo, totoo 'yun. Dito sa atin, pwede ka pang umapila. Tangina kasi tatawid ka. Sorry. Tatawid ka sa pedestrian. Sanggala. Ayun. So, disiplina lang talaga ang makakasolusyon sa lahat, no? Tsaka hindi po biro ang pag-isipan. Dahil po sa Pilipinas, aminado po tayo na hindi po lahat ng daanan sa atin ay biker friendly or biker lane ready. Tsaka actually, healthy ang ganyan na pinag-uusapan sa Senado yung napapansin na may problema, Kapansenso. Kaya, syempre, para naman sa ating lahat yan mga ginagawa natin. Sa lahat naman yan kasi once na nagbigay ka ng komento, laging may laging may negative, positive Laging na. may negative and positive. Kaya lang. So, napakainit ng talakayan na yan at hindi matatapos yan sa isang usapan at isang Totoo yun, upuan. At ito na, para palamigin natin yung usapin, kaunting background lang para sa ating mga guests mamaya. Guest natin mamaya. City Loopers, City Loopers. Sila po ay isang grupo na ang hangarin ay tumulong, mag-charity, magbigay ng mga community service sa ilang barangay, sa ilang pamayanan na nangangailangan ng tulong. Yes, siyempre Yun. makakasama natin sila mamaya, Kapansenso, no? Yan, At City siyempre, Loopers meron na family. tayong sponsor, no? Yan. Ang dami pala nating sponsor ngayon, mga kababayan, mga kapads, mga ka-flashers, no? Unang linggo pa lang ng natin yan, Kapansenso. No? Yun. Siyempre, pasalamatan natin bago mag-break ang ating, siyempre, Yun. Booster C, Booster C. Salamat po, Booster C. Energy Shot and yung isa kulay green, no? Yes, Black Mamba Energy Drink. Yun, Shoutout sa iyo napakasarap naman. kay Boss Gilbert.
Black Mamba, Boss Gilbert, salamat po. At syempre ang car wash ni Atoy, yung Atoy Custom. Sir Atoy, maraming salamat Car po. shampoo ni Sir Atoy, maraming salamat po. Yes, at syempre magko-commercial muna tayo kapadsento. At wala pong aalis at sa aming pagbabalik, makakasama po natin Makakasama na ang natin ang City Loopers sa pagbabalik po ng kalsada. at siklista. May sponsor. Sa kalsada at siklista, kapadsenso. Tayo po ngayon ay ito na. Meron tayong mga guests nga po. No? Tulad nga po ng sabi natin kanina, sila po yung City Loopers. Yung kanilang pinaka core values, may core values tong grupo na to eh. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan. Yun po yung sinusunod nila at lagi po silang nakatulong sa mga nangangailangan. No? Iyon, at napakadaming followers nito ng mga to, no? At maraming members ang City Loopers, kapadsenso. Ikaw ang presidente nito, di ba? Oo, maraming members Yun, po ang City Loopers dun sa page natin. Sa page, no, yung parang 2,700 dun sa page. Oh, yun. At syempre, huwag natin patagalin para makapagkwento na ang ating mga guests, kapadsenso, no? I-welcome natin ang ating guests, kapadsenso. Yun, si Ma'am Rhea Tala ng Manila Chapter City Loopers, tsaka si Ma'am Eden ng Mandaluyong Chapter. Yun. Welcome po sa kalsada at siklista. Napakaganda nitong mga Girl guests power natin. yung ano natin ngayon, yung City Loopers, no? Yes, ma'am. Introduce naman nila po yung sarili nila sa mga nanonood sa atin. Ano pong name nila, ma'am? Ako po si Rhea Talia. Rhea Yun. Taya. Kayo po, ma'am? Eden Calaminos po. Yun, buti hindi busy itong mga Hindi, gaganda. Ang guest natin, napaunlakan ng Buti kalsada na at siklista napagbigyan ngayon. tayo ng ating mga kasamahan sa grupo, no? Ma'am, pwede niyo ba kaming bigyan ng background na, ma'am, sino si Ma'am Rhea? Paano na-join sa City Loopers?
Bali, ano po ako, dati solo ride lang ako. Tapos naghahanap ako ng mga group na yung ganito, na nagkukuha ng charity, na hindi lang basta na ride na ng ride. So nakita ko tong City Loopers. So yun na. Nung namakita ko tong City Loopers na to, nakita ko yung advocacy nila, yung adhikain nila. So, yun na, nag-join na ako dito. Nag-enjoy naman ako kasi marami silang natutulungan. Tsaka hindi lang sa charity, kumbaga pag mayroong nakikita silang nasisiraan sa kalsada, nakikita kong tinutulungan nila. So sabi ko, maganda tong group na to. May kapwa-tao. Puro matulungin pala ang City Loopers. Yes, sir. Matulungin at mapagmahal. Oo. Mami din. Kaya ma'am, paano po kayo na-join sa City Loopers? Yun, ganun din. Solo rider din. Tapos napasama sa inyo, sir. Tapos ginawa niya akong team leader. Ng Mandaluyong chapter. Yes. Yung May mga chapter na pala yung City Loopers. Parang magiging all over the Philippines na ang City Loopers. Target natin yan. Welcome po, ma'am. Tayo. Kasi ang City Loopers, para lang to make background, nagsimula po ito noong pandemic. Tinatag ko yung grupo ng pandemic. No? Dahil nga, sumasali din ako una sa mga grupo eh. Pero napansin ko, meron silang hindi tinuturo sa mga newbie rider. Ito yung tamang pagsusuot ng mga safety gear, pagtulong, kumbaga bike lang, puro ride lang yung tinuturo. Kaya tayo ay nagtayo ng grupo na merong adhikain, advocacy, tsaka core values. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan. Yun lang po yung susundin natin. Wala nang iba para fair and square at makatulong sa lahat. Tsaka tingnan mo, meron maraming activities pala ang City Loopers Kapansenso. Merong Ride for a Cause. Ride for a Cause, Cleanup drive. gift giving, charity rides, community service. Sa mga nasunugan, tumutulong kami, mga nasa Yung ano nyo Kapansenso, ma'am, yung ano nyo po, no, yung Ride for a Cause, parang katulad to ng mga ano natin, yung mga last guest natin sila, na Yes, oo. fundraising, more on fundraising din po to, no? Oo. Meron tayong mga video, mga pictures diyan na pwedeng ipakita doon sa mga activities and mga rides ng City Loopers. Ready na po ba yung mga pictures natin? Ayan. Ito po yung Ma'am Rhea. Saan po ito, ma'am? Saan po yan? Dito sa may Quezon City. Yung mga batang nasa lansangan na Kinukupkup po. Tatay Rani na yung mga napapapaya. Nandun din pala si ma'am sa yung sa ano mo. Oo, sa Ride for a Montalban, Cause. no? Nandun si ma'am. Yan yung yung nakaraan doon sa sama-sama sa pagtulong doon sa dalawang magkapatid na mayroong cerebral palsy. Cerebral palsy. Na pinangunahan po ng City Loopers ang programa para po makatulong doon sa dalawang beneficiaries natin. Tapos bukod dyan, Ma'am Eden, nagkaroon din po tayo, di ba, doon sa, parang nagkaroon tayo ng ride doon sa Manila nung yung bago-bago pa lang tayo. Opo. Namigay tayo ng mga goods sa mga batang lansangan. Opo. Ma'am, pwede niyong paliwanag kung paano tayo nagsimula noon, saan yung mga lugar? Nag-ikot tayo ng Maynila. Tapos, MOA. MOA, tama. Tapos, basta inikot natin ang Metro Manila, tapos Quezon City, tapos napunta na ng Rizal. Galing, no? Puro bike yun, ma'am. Opo. Galing, no? So, yun kasi ang isip namin dito, take note lang po, ang donation po namin at ang mga pinamimigay ay sariling pera po namin. No, combination po ng ambag at mga anonymous na taong nagbibigay sa aming grupo. No, wala po kaming hinihingan. Ayan, no? Yan. Saan yan? Saan po yan, ma'am? Itong pinapakita po natin sa screen. Kung hindi po ako nagkakamali, Ma'am Rhea, sa sunog po ito, no? Nabotas po. Nabotas. Ma'am, ilan pong pamilya yung natulungan natin dito? Madami po, sir. Para mga 300. Kita-kita sa picture, Kapansenso, no? Manila to, no? Manila. Ito yung naglibot tayo, ma'am. Yung sa daan, yung mga bibigyan natin yung mga bawat bata na pulubi. Tapos ito naman, ito yung sa nasunugan doon sa may pako. No, tama, ma'am, no? Yung pinagbibigyan natin sila. Yung mga ganito ba, Kapansenso, syempre, naman yan parang hindi yan yung natural, Pag mga ganyan bang biglaan, meron pong mga to the action kaagad yung natin, mga City Loopers natin. Ayun, may nasunugan sa ganito, luto tayo, tayo. May fun po ba sila sa ganun na? Ang nangyayari kasi, kung kunyari may nasunugan, ngayon pa lang,
2 days before, Bago nangangalap na masunog. kagad kami. 20 pesos, 30 pesos kada member. So, kung ano yung kaya ng member. Oo. Parang kay Ma'am Rhea, ang ginagawa naman niya sa Manila chapter, ma'am, paano po ba? Ito ma'am, clean up drive po sa ano, ito po yung ano no. Ito po ba yung sa Dampalit po ba? Ay, yan? hindi, ano to? po. Sa ito po Ma'am yan. Santa, ma'am? Sa may Las Piñas po yan. Yung, Las Piñas. Ayan po yung yung tatabunan yata yan, kaya nalulungkot kami. Diyan pumupunta yung migratory bird, mga dyan na po. Okay. So, nagpa siya yung Las Piñas chapter na linisin dahil nga ito ay tatambakan na parang gagawing reclamation area, ma'am. Reclamation ako sa So, Manila. mawawala yung mga magagandang tanawin. So, nilalaban namin ito, pinapakita na kaya nating linisin, huwag naman sanang tambakan. So, yun po yung goal ng City Loopers dito. No, Tsaka, ayan, so, ayan, sila no? po yung Las Piñas chapter. Sa ano ba, Kapansenso, ilan na ba ang ano natin, chapter natin sa So, City meron Loopers? kaming, ano ba, ma'am? Ikaw, ma'am? Bali 5 ho, isang Manila chapter, Bulacan chapter, Quezon City chapter, Palamuti chapter, Mapasama chapter. Kamanaba. Galing, napakadami na Kamanaba, 6 po pala. Palamuti is consists of Paranaque, Las Piñas, Piñas, Muntinlupa, Muntinlupa, saka- Taguig. Pwede, no? At syempre, napakasisipag ng mga yan. Tingnan mo naman, kahit sa ano yata, is active ang City Loopers, ma'am, no? So, swerte talaga kami ang mga nakuha namin. Tsaka maganda yung advocacy. Oo, advocacy. Yung mga member talaga na bukal sa loob yung pagtulong. Yes. So, tingnan mo yan. Ma'am, ano po bang ginagawa ng mga ano natin, City Loopers, pag wala po tayo mga activities na katulad ng fundraising at... Ay, ito. Yung mga girls natin, saka sila Ma'am Rhea, mahilig po yan sa mga yaya rides. O ma'am, kayo na magkwento. Yaya ride. Bali pagka wala pong mga activities, ayun, nagyayaya po ako, nangungulit ako sa mga chapter, tara ride tayo. Tulad po nung nakaano ngayon sa picture. Ayan, mga sa mga tila. tila po yan, sa may Rizal. Tanay Rizal. Iyo. Yan po sa ano yan, Mindoro. Ayan lang yung kailan. Yaya ride, Mindoro. Opo. Yan po. Ayun, no? Ayun, ano yan? Laguna Loop yan, ma'am, no? Yan yung ginawa niyong Laguna Loop, eh. Hindi sir, sa ano lang yan, Sambayan. Victoria. Sa dami. Ayan yung nag-charity riding kami dun sa mga bata sa may Bulacan. Santa Maria, Bulacan. Pero si Ma'am Rhea, kung di mo natatanong, napakalakas nito dahil nakapag-Baguio at nakapag-Bicol Naku. at nakapag-Mindoro. Mindoro. Ma'am, if you don't mind, ilang taon na po ba sila, ma'am? Ako po, Opo. 60. Ilang taon na po sila nagbabike? Ano po, bali, pandemic riders. Pandemic. na. Pero malakas si ma'am, no? Malakas Kung sa si ma'am, 60. oo. Ma'am, kayo po, ma'am, ilang taon na po sila? 47. Ilang taon na po kayo nagbabike? Matagal na rin. Tagal na rin. Malalakas sa mga to dito, kapatid. Iiwanan tayo sa ahon itong mga to, no? Totoo. Si Ma'am Eden, siya po ay isang member ng girls biking group sa Mandaluyong. Ma'am, pwede pa bang pakiyan? Okay, kasama rin ako sa Mandaluyong Ladies Bikers, tsaka sa Mandaluyong Siklista, PBCC, yun, mga ganong samahan. Walang hilig pala to si ma'am magbike. No? Wala. Walang kagrupo-grupo sa ano, puro biking ang binanggit. Pero syempre, good health lang pag nagbabike ma'am, di ba? Pero may Tsaka mag-iingat kasi mainit ngayon. Oo. Merong ipapromote si Ma'am Eden, Philippine Smoke-Free Movement. Opo. Ito po yung initiative to generate and consolidate support to advocate for 100% smoke-free and vape-free Philippines. Ma'am, Yes. ano? Ito po ay para sa mga kabataan. Ingatan natin ang ating kabataan. So, ang initiative natin is to consolidate and support the 100% smoke-free and vape-free Philippines dahil marami na pong murang nabibili. Oo, napaka ano ng vape Ang na mga yan. Parang, kabataan po ang target. parang tiyanggi na lang yung vape natin ngayon. Di katulad Yo dati, po. medyo high-end yung makakabili Pwede ka ngayon. nang bumili kahit saan, kahit bata ka na. Di, tsaka below pamura 18 ng pamura. Walang ano, no, walang parents consent. Pwede kang... Sa amin nga, nakita mga bata, may mga kwintas-kwintas na Totoo. vape. Ang masama doon, below 18. Yun, no, So- at parang wala tayong anong ganun rules na kabigat pagdating sa ganung ano. Yeah. No? Kaya po ang City Loopers ay hinihikayat po ang mga kabataan na sumali sa aming grupo para po kayo The ay Philippine maturuan namin Smoke-Free ng Movement. magandang gawain. Napakagaling ng ano. Tsaka ito ma'am, yung sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at nandito daw po kayo. Opo, kahapon, nag-attend kami, nag-witness kami sa hearing ni Senator Pia Cayetano po.
Ito po ay anong hearing, ma'am? Pang second na po ito kasi yung Ayan po yung sa movement na pinakatanan kanina. Opo, Okay. Okay. smoke free. Kayo po yung author nun. Hindi po. Sino po ang author ng ano nito? Sige, huwag na i-recall na lang natin sa susunod na guesting. Opo. Pero ma'am, may mga ano kayo May na? mga flyers Yes, ano po yung flyers natin? Ano po yung mga... Ano po yung mga nilalaman niyan, ma'am, nung una? Ito po ay para sa mga kalikasan din. Yun, sa more on na, ano. Yun. Maganda po ito, mabasa. Saan po natin pinamimigay yan, ma'am? Tuwing may ride? Or sa school? Oo, tama. Opo. Nag-uumpisa pa lang kami, pero Yung mic natin, ma'am. sana matulungan nyo kami. Ay, sige, ma'am. Mapakilala. I-promote natin yan Opo. dito. I-introduce for natin dito awareness, yan, no? Opo. Para At syempre maraming nanonood sa atin ng mga siklista. Pwede nating ma-spread yung word. totoo, Yes. totoo yan. So, more on, ayan na nga, Health. yung isang individual natin na member ng City Loopers is more on pinapromote niya ang laban para sa kalikasan at smoke-free Philippines. Yeah. No? Tsaka, Ma'am Rhea, meron tayong mga next activity. Ano-ano po yung mga upcoming activity ng Yes, City sir. Loopers? Adida, sa May 18, magkakaroon tayo ng charity ride uli para sa isang bata uli na humingi ng tulong. Cerebral palsy din uli na walang kakayahang ipagamot ng magulang kasi mahirap lang sila. So, sana sama-sama po ulit tayo. Kailan po ulit ito, ma'am? May 18 po. May 18. So, May 18 po, ito po ay sa San Jose del Monte, ma'am, no? Apo, sa may Sa gaya-gaya. San Jose del Pero Monte. meron din po yata si Sikat Mo. Kasikad mo. Sikat Meron Mo din sa sila sa May MOA. 5. May 5 naman po yun. Hindi pa po namin ilalabas yung banner kasi gusto po namin na hindi po malito yung mga bikers. Unahin po muna natin yung charity natin sa May 5 kay Kasikan. Yes, no? at syempre, ini-introduce lang natin ng mas maaga para ma-book na kaagad ng mga bikers Tama. natin yung mga activities So, alam mo natin. naman na lahat tayong mga bikers, alam ko na mababait kayo at may gininto ang puso. Handa tayong tumulong, no, sa mga biglaang pangangailangan. Especially mga bata po at mga talagang mga angels na Yes. dapat ilaban natin, no, na hindi na kayang... Tsaka bigyan na natin sila ng hope sa buhay na Tama. Yun na yung may mga mabibigay tao sa natin. paligid na willing tumulong ng walang kapalit. Katulad nila, ma'am, no? Na, Ito, gusto kong itanong to eh. Kasi si Ma'am Rhea, napakadaming Kenkoy rides nito. No? Ma'am, pwede niyo bang ikwento kung ano-ano yung mga Kenkoy rides na nangyari sa inyo? Yung mga Kenkoy rides, yung mga nakakatawa, yung mga binubusinahan kayo. Ano yun, sir eh. Minsan kasi pag nagra-ride ako, minsan stop, di ba? Naka-red. Bubusinahan akong pilit ng sasakyan sa likod. Nagkakanan daw siya. Nakalagay naman sa signboard, no right turn during red light. Sinisenyas kong ganon. Sabi ko, bawal. Ang gagawin niya, bubusinahan ako and then mag-overtake. Tapos sisigawan pa niya ako ng bobo. Hindi ko masabi, ako pang inang bobo. Tala ko kung walang lisensya. actually sa marami So, yan din mga sa Pilipinas ganun na lang. pansenso. Na sana, ano yun lang din, respeto lang din sana sa mga siklista. Kaya nga, yung mga two wheels, mga motorcycle, we are being bullied ng mga four wheels, tsaka motorcycle. Akala nila ganun lang kadaling pumidal. Ang hirap-hirap kaya. Hindi naman sa hobby namin ito eh. Hindi lang sa hobby po ito. Ito yung way natin to transport. To transport, to live, to yung magkaroon ng hanap buhay. Yung mga hobbies po is nasa MOA, nasa umaakit ng mga... Hindi niyo po sila makikita sa EDSA. Yes. Tandaan niyo po yan, yung mga hobbies biker. Yung dumadaan po sa EDSA, sila po yung mga naghahanap buhay. Tandaan niyo po yan. Tsaka, Ma'am Eden, kayo po, madalas po ba kayo sa MOA or somewhere na naglalaps kayo? Naglalaps. Sa circuit, Makati. Circuit? Oh, wow. May mga Medyo safe doon. Doon ko nakikita yung mga tumatakbo mga celebrity kapag sa Enzo. Kaya nandun si Medyo safe kasi doon tsaka sa BGC. BGC. Kasi malalaki yung bike lane nila. Opo, tsaka yung mga sasakyan doon limited. Opo. Yan. Medyo may safe space kami yung mga babae lalo. Mga madalas mabuli sa kalsada. MOA tsaka, BGC saka BGC Makati. circuit. Nagmumawa rin. Wow. Pero lakasan na ng loob Oo, papunta. papunta kasi. Mga Lalo sa dadaanan mo Buendia, puro, ha? Mga dadaan mo puro siksikan eh. Oo. Tsaka ano yan eh, kumbaga, yung MOA is
parang every Sunday talagang alam na napuntahan ng Oo, mga biker. isa rin doon na Pero yung celebrity Ayala ano. Circuit, bihira pa lang yung nakakaalam. Oo. Kaya Pero sumisikat siya ngayon kasi Oo. napupunta na ng mga... Kaya nandun yung mga Ando kasi artista mga eh. celebrity, makapag-jogging nga doon kapansenso. edi dumagdag pa tayo sa artista. So, pwede, no? Ma'am Rhea, meron po ba kayong mensahe sa mga babaeng bikers, mga tips or advices para sa kanila? Tips? Wala naman. Basta kahit na bata, matanda, katulad ko, sakay lang tayo, padyak lang tayo kasi hindi naman yan parang walang kwenta tulad ng sinasabi nila na sabi nga ng mga kaibigan ko, para kang tanga, bisikleta ka, ano mapapala mo? Marami ko nagiging kaibigan. Yes. Marami ko mapupuntahang lugar na wala akong ginagastos. Paris-paris lang, lugaw-lugaw lang, okay na, di ba? Tapos, maganda pa sa health, dahil naman ako, glad ako na sa pagbabike, wala pa ako maintenance. Yun, ang number one doon, no? At syempre, kay ma'am, sa inyo po, ano po bang pwede nating itip sa mga nanonood sa atin na ngayon tag-init? Makita mo naman, sobrang no? Okay. Sumilong sa lilim. Tapos magdala ng maraming tubig. Yes, number one talaga Yan. yung tubig, no? Wag na makikipagtalo sa mga kamote riders. Diba? Tapos habaan nyo ang pasensya kasi napakainit, mahirap na makipagtalo sa kalsada. Okay. Sabayan mo pa yung init ng May panahon. uuwian pa tayong mga pamilya. Tama. At syempre, Kaya- wag nang magbike ng tanghaling Tsaka sir, meron akong na-discover para iwas pulikat din, yung Hydrite. Hydrate. Okay. Dati hindi ako pinipulikat ako pag tumigas na yung paa ko, wala lang tutumba na ako. So nung may nag-recommend sa akin, sabi niya inom ka ng Hydrite. Hydrate. So nung tinry ko yun, ayun, walang pulikat talaga. Yun yung iwas pulikat bukod dun sa mga saging na Pero ma'am, saan ba potassium. nakukuha yung pulikat? Kulang sa tubig. Kulang sa tubig. Kulang sa potassium. Potassium. Kaya kailangan talaga, bago ka Mag-ride. mag-ride, Inom ka na mag-hydrate agad ng ka tubig. muna. Hydrate at saka I believe yata ma'am electrolyte rin. Ito ma'am, yung mga sinasabi nyo nga dati, no, parang nakakita namin nga na naranasan mo na ba na ma'am na minamaliit yung mga babaeng riders or ikaw, minaliit ka bilang babae? Oh, sir. Minamaliit ako. Laging nilang akong, yun nga, nasisigawan ako. Tabi, matanda ka na. Ganon. Hindi ko na pinapansin. Minsan, nasa ahon ka ng ganyan, bigla ka ikakat ng sorry. Minsan, yung mga motor, mga kasi kotse. nakikita nila mabagal, Hindi parang nila gusto kong sabihin, kayo kaya dito, ako dyan sa kotse nyo, tignan ko lang kung makaahon kayo. Tama, oo. Ikaw, Ma'am Eden. Naku po, marami akong experiences dyan. Lalo na yung mga nakamotor. Diyos ko, Lord. Oo nga, share the road. Ay, grabe. Alam mo na yung nasa siksikan, nakagilid ka na, sisiksikin ka pa. Tapos, Opo. ay nako, habaan na lang talaga yung pasensya. Minsan, nasa bike din ka na, bubusinahan ka pa. Oo nga, oo. Sila na yung sumisingit eh. Yun wala tayong dyan eh. Talagang ang daanan, dapat may baong kang disiplina at kortesiya. Yes. Courtesy sa mga, alam mo na. Mahabang pasensya, no? Lalo na ngayong tag-init. Dapat tayo, no? Dapat hindi tayo Kulang. sumasabay sa init. Mainit, tapos kulang yung natin. Tama. Para Ito, gusto natin kunan ng huling mensahe kasi napakahaba ng, napakadali ng oras, no? Parang isang oras na agad tayong nag-uusap-usap Oo nga, at parang matatapos parang na. parang nag-uumpisa pa lang tayo sa natin. Nag-iinit pa lang yung nag-iinit pa lang din tayo, no. Syempre, hingian na natin ng last message yung ating mga guest kapag Oo. Ma'am, Ma'am, last message po tapos syempre may kailangan tayong batiin diyan, ma'am. Hindi pwedeng wala kasi Ma'am Eden. Oo. Ayun, support lang. Philippine Smoke Free. Tapos, cool lang kayo. Pag mainit ang ulo. Yung Ma'am Rhea, any Ma'am last Rhea. message mo Ako lang, pag may nakita kayong babaeng nagbabike, huwag niyo sanang matahin. Yes. Kung kaya nyo, kaya din namin. Plus, ingat lang palagi. Taka, yun lang. Ma'am, baka may gusto silang batiin, ma'am. Ma'am, shout out, ma'am. Shoutout ako kay Jorel Kent, kay Shasni Kim, tsaka kay Sir Oliver, dapat nandito siya, hindi nakarating. Oo, sayang. In-expect ko nga, nandito yung 2,500 na member na City Loopers. Ang dami Ang dami. Puno yung EDSA noon.
Dalawa lang nakarating kapatid dahil sa init. No? Oo, mainit Pero na, as in, syempre, hindi na. maraming salamat na Oo. paunlakan tayo ng ating naggagandang guest ngayong hapon. Yun. So, ang muling ano po natin talaga dito sa napakainit na natalakayan sa pag-cancelan ng ating bike lane sa EDSA, pag-aralan pong mabuti, no? Hindi po basta-basta ang desisyon na gagawin natin. Kapag kinansela natin or magkaroon tayo ng sharing of roads, isipin po natin yung safety lagi ng bawat individual na dumadaan sa EDSA. Motorcycle man, bicycle man, pedestrian man, or gumagamit man ng sasakyan, no? At abangan niyo po kami sa susunod na episode ng Kalsada at Siklista. Oh, marami pa tayong i-guest dito napakarami kapatid. pa tayong Napaka-exciting magiging ito guest kasi at madaming topic. dumadami na yung ano natin, no, yung followers natin sa page natin, no. Oo. At syempre, kung ano man ang desisyon ng Senate or ng LGU tungkol diyan sa bike lane, respeto po natin at sundin natin kasi para din naman sa ating lahat yun, kapatid Oo. Senso. At yan, sa ating mga kababayan, mga kapads, mga ka-flashers, no? Abangan niyo po ang naming next episode next Thursday, alas 3 ng hapon sa same time pa rin po, no? Same platform, sa page pa rin po ng Flash TV, Kalsada at Siklista. At abangan niyo po ang mga sorpresa, no, at mga bagong sponsors natin sa Yes, at susunod. syempre ulitin natin yung sponsor natin, kapatid Senso, para magpadala ng maraming items sa atin. No? Yung Booster C, maraming salamat. Hello po, Booster Yes. C. Baka naman po, Kay dagdagan Sir natin. Atoy Custom. Yun. At syempre ang Black Mamba Energy Black Drink. Mamba, Shoutout sa iyo, maraming salamat Boss po. Gilbert at si TJ Sanga. Yun. At ito na. At ayan, i-Booster C yung red, Booster C yung green, Black Mamba. Maraming salamat po sa inyo. At yung car shampoo. No? Car shampoo, pwede Maraming pampaligo yan, kapatid salamat. Senso. Pwede ba? Pampaligo ng sasakyan. Alam ko, pwede sa akin eh. So yun, napakadali ng oras at maraming salamat po sa mga nanood, nag-share at sumuporta sa episode na ito. No, hindi po kayo nagsasawa. Kila Ma'am Eden sa ating mga guests, sa mga nanonood at sumusuporta sa kanila, no. Salamat po. Yes, at mamayang gabi, 9 p.m. sa DWIC, panoorin po natin ang bagong barangay movement. Yun, bagong barangay movement in action. Sa DWIC po yan, alas 9. Yes, mamayang gabi. 882, no? Kasama si Tatay Rani, kapatid Senso. Oo, suportahan po natin ang mga programa ni Tatay Rani, no, mga kapads, Yes, mga at- ka-flashers. At syempre, supportahan po natin lahat ng programa ng Flash TV at ng DWIC. Lalong-lalo na po ang Kalsada at Siklista. Yes, sama-sama po tayo next week, mga ka-flashers, mga kapads. Ako po ang inyong kapads, Enzo. Yes, at ito naman po ang inyong kapads na si Leonard Acosta At maraming salamat po. See you po next time. Ito po ang Kalsada at Siklista. Thank you po!